Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang araw po sa mga nasa online po natin. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay month na ng August. At may panibagong tema po tayo, Heroes of Faith. Mga bayani ng pananampalataya. Ayan. At ngayong umagang ito ay maganda po yung ating tatalakayin. Walang iba kundi yung ama ng tinaguriang ama ng pananampalataya. Ayan, sino po yon? Ayan, si Abraham. Okay. Sa Genesis chapter 22, ayan, ang title po ng ating pag-uusapan, The Legacy of Abraham and Isaac. Ito po ay mag-ama. Si Abraham po ay tinawag mula sa Haran at sinabi ng Panginoon na siya ay umalis sa lugar na yon at siya ay pupunta sa Canaan at sinabi po ng Panginoon na ang lupang ito balang araw ay magiging inyo, ng inyong lahi. Bagamat matanda na siya, nung tinawag po siya ng Panginoon ay 75. At medyo may edad na rin po ang kanyang asawa, si Sarai. Siya po ay Abram, hindi pa napapalitan yung kanilang mga pangalan. At ay may pangako po ang Panginoon sa kanya na siya po ay magiging kasindami ng bituin, kasindami ng buhangin sa tabi ng dagat. Pero sila po ay walang anak. Okay? At siya po ay nanalig, siya po ay naniwala. Kaya nga tinawag siyang the father of faith kasi po naniniwala sa isang bagay na hindi pa naman niya nakakamtan. Okay? Kaya nga sabi po, faith often calls us to step into the unknown. Yung hindi mo pa nakikita. To trust into God's promises even when the path ahead seems unclear. Yan. The story of Abraham and Isaac in Genesis 22, chapter 22, verses 1 to 19, is a profound illustration of such faith. Yan. Abraham's willingness to obey God's seemingly impossible command. Ayan, mamaya, yung bakit, yung isasakripisyo po niya, yung kanyang anak. Okay, tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ito. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. He replied. Then God said, take your son, your only son whom you love, Isaac, and to go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, stay here with the donkey, while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. And he himself carried the fire and the knife as the 2 of them went on together. Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father, yes, my son. Abraham replied, the fire and wood are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the 2 of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood.
Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abram, Abram, here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Abram looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the place, the Lord will provide, and to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand of the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. And even though your offspring, and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Then Abraham returned to his servants, and they set off together for Beersheba. And Abraham stayed in Beersheba. Panginoon, magandang araw po sa inyo. Maraming salamat at muli araw na kayo ay aming sasambahin. Naway ang mga salita mo ay pagpapala sa amin. Gamitin mo ang iyong obang lingkod upang may ahayag ang mga salita mo ng may kapangyarihan. Hugasan mo sa lahat ng sala upang maging karapat-dapat na magbahagi ng mga salita mo. Pagpalain mo ang iyong bayan, pagpalain mo ang salita mo. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ayan, makakaupo na po kayo. So, pag-uusapan po natin the legacy of Abraham and Isaac. Ayan. So, mahirap po yun siya ay masunurin, kaya sinabing the father of faith. Siguro, inalis siya ng Panginoon mula sa kanila kasi yung kinalalagyan po nila noon ay very idolatrous. At itong si Abraham ay naniniwala na mayroong Diyos na makapangyarihan at nakita ng Diyos iyon. Kaya po siya ay tinawag at siya po ay set aside. Okay. So, point number 1 po natin, the call to obey. Okay. Bakit nga ba ipapasacrifice ng Panginoon? Di ba? Ang tagal kasi, ang tagal. 75 nung siya pinangakuan. Alam niyo kung ilang taon nung sumilang po si Isaac? 100. After 25 years. Di ba? Parang ang tagal. Alam niyo ba, dahil sa katagalan, ay gumawa ng paraan yung asawa po niya, si Sarah. Sabi niya, ito po ang aking alipin, si Hagar, baka sa pamamagitan nito, ang magiging ang anak mo ay magkakaroon ng katuparan yung sinabi ng Panginoon. Ayan. Alam niyo po, tinulungan niya yung Panginoon. Meron pong disadvantage po yun. Alam niyo po kung ano ang naisilang si Ismael. Si Ismael. At alam niyo ba yung punot dulo ng gulo sa gitnang silangan between Israel, kaaway po niya yung mga lahi ni Ismael. Ayun po, kaya kung minsan, mahirap pala yung tinutulungan natin ng Panginoon. Alam niyo, merong namang God's ways and God's timing. Hello? Meron pong God's ways and God's timing. Ayan. Yung iba kasi, God's ways, pero God's will and our way, minsan mali rin yun. Dapat God's will, God's way, God's timing. Para po lapat-lapat lahat. Okay? Ayan. A call to obey. So matanda na siya, siguro nakikita ng Panginoon na parang masyado kang nalalapit sa anak mo. Parang subukan nga kita kung sino pa talaga mahal mo. Dati nung wala pa si Isaac, salagang puro ang nasa puso niya ay puro mahal niya ang Panginoon. Okay. Napaka masunurin niyang si Abraham. Ayan. Kasi masunurin sa Diyos, minsan masunurin din sa asawa. Ayan, kaya nung ibinigay si Hagar, yan, nagkaroon ng Ismael. Okay. At nung nagkaroon ng Isaac, pinalayas po nila si Ismael. Ayan. Pero mabuti na lang, nandun din yung pagdumbay ng Panginoon kay Ismael.
Okay. Siguro sabi ng Panginoon, masyado ka nang napapalapit sa anak mo, kaya susubukan kita. Ayan. A call to obey. Ayan. Ang tawag na sumunod. Susunod kaya? Di ba? Kung masyado ka nang malapit sa isang bagay, kaya mo bang ibigay? Kaya mo bang isacrifice? Kaya mo bang mawala? Okay. So, a divine test perhaps that God saw in Abraham to find masyadong malapit kay Isaac. A son in his old age, a miracle baby. Miracle baby ang tawag doon. Kasi 100 years old nung isinilang. 90 po si Sarah nung lumabas po si Isaac. So, masyado nang parang imposible, di ba? Alam niyo po, marami po sa Bible yung ganyan, yung parang imposible. Pero nagiging possible. Okay. Ayan. With the promise to be a father of nations, descendants as countless as the star, and, ayan, buhangin sa karagatan. So, God commands him to take his son to the land of Moriah and offer him as a burnt offering. Okay, basahin po natin. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. Ayan, here I am. Kapag tumatawag ang Panginoon, ay sumasagot ka agad. He replied, then God said, take your son, your only son. Naka-emphasize pa, your only son. Actually, dalawa na yung son niya dyan, si Ismael at saka si Isaac. Pero sabi kasi ng Panginoon, the promise will be reckoned through Isaac. Whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering. On a mountain I will show you. Ayan. Masunurin naman kasi naghanda. Kasi kung hindi siya ibig sabihin kung mahirap sa kanya yung utos na Panginoon, siguro nagdadalawang isip pa, siguro hindi pa man naghahanda. Tama ba? Pero early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. Naghanda, sumunod. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough food for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Ayan. This command is perplexing. Yung ano bang Tagalog ng perplexing? Nakakagulumihanan and heart-wrenching. Masakit, di ba? Yet, Abraham rises early in the morning, saddled this donkey, and set out with Isaac and 2 servants. Ayan. Bakit? Kasi, if God was able to raise the womb of Sarah, ayan, kung nabuhay niya yung baog niyang asawa, 90 years old na. Siguro nananalig din siya na kaya niya kahit i-sacrifice si Isaac, kayang buhayin. Or kayang gumawa uli ang Panginoon. Basta may pangako ang Panginoon sa kanya at siya po ay naniniwala. At anuman ang sabihin ng Panginoon ay nakahanda siyang sumunod. Okay? Kaya nga ho, father of faith. Marunong sumunod. Ayan. If God could raise the dead womb of Sarah, perhaps even if his son is dead, God could still raise up and fulfill his promises. Ayan. Or he could still bear a son in replacement of Isaac. Ayan. Alam niyo po, bilang application, obedience to God's call often requires us to make difficult decisions. Madali bang decision ito? Ayan. Ang mahirap po dito, kung na-sacrifice po yung son niya, pagbalik niya, ano sasabihin ni Sarah? Nasa'y anak mo. O yung babae. Hello. Hindi niya sinabi ito siguro kasi hindi papayag si Sarah. Tama ba kayo? Tama ba ako? Mahirap po yun. Pag uwi niya, nasa yung anak mo. Wala na. Kinuha na uli ng Panginoon. Ano ibig mo sabihin? Ano kinuha ng Panginoon? Ang lusog-lusog ng anak mo nung umalis kayo, pag uwi mo, wala. O siguro magwawala si Sarah. Tama ba ako? O yan. Hello? Mahirap po sa babae po yun. Okay. So, it requires to make difficult decisions and sacrifices.
like Abraham. Ayan. Even if hindi niya maintindihan kung ano ang purpose. Minsan ang pagsunod sa Panginoon, gusto natin maintindihan lahat, di bago tayo sumunod. Pero ito, ano purpose? Pero akala ko ba, through Isaac, through my son, yung promises ng Panginoon na sindami ng bituin ay magkakaroon ng kaganapan. Pero bakit ngayon gusto niyang kunin? Anong purpose? Anong dahilan? Di ba? Nakikita ba ng Panginoon na mas mahal ko na ang aking anak kaysa sa kanya? Pero hindi, di ba? Sumusunod siya eh. Sumusunod siya. Ayan. So, but faith calls us to trust and obey kahit hindi natin maintindihan. Ayan. In our life, we might face situations where God asks us to give up something precious or step into the unknown. Ayan. It could be, sa ating application ngayon, it could be giving up a relationship that is dishonoring God. Ayan. May number 1 ka na, may number 2 ka pa, baka may number 3 ka pa. Kapatid, i-give up mo na yung number 2 mo. Hindi ka dapat sa Panginoon yan. Okay? Or a career change. Maaring hindi ka lugod-lagod sa Panginoon ang pinasukan mong trabaho. Okay? Or a call to serve in a challenging ministry. Ayan. Alam nyo, lahat naman may challenge. Kaya nga dito, punong-puno ng challenge eh. Ayan. The first step is to trust God and obey His call, knowing that He has a purpose for everything. Ayan. Di ba? Romans 8:28, all things work together for good. Kahit hindi natin maintindihan, basta utos ng Panginoon, tumunod po tayo. Amen? Kasi God knows what is good for us. God knows what is best. Ayan. Alam po niya. Sabi ko nga kanina, God's will, dapat God's will, God's ways, and God's timing. Hindi pwede yung God's will, pero our way and our timing. Hindi po pwede yon. Alam niyo po, yung bunga. Alam niyo ba, sino ba may tanim sa inyo na mangga? Ayan. Alam niyo ba yung mangga kapag nahinog sa puno? Di ba masarap? Di ba matamis? Kahit saging pag nahinog sa puno. Pero kung ang prutas kinalburo, alam niyo yung kinalburo? Yung hinog lang sa labas pero pag binuksan mo ay ang asim. Di ba? Ayan. So, mas maganda yung hinog sa panahon. Tama? Hindi yung hinog na pilit. Okay? So, mahirap to. Mahirap na utos po ito. Pero, ayan, alam niyo po, dahil sa pagsunod niya, mamaya makikita natin na pinagpala siya ng Panginoon. Alam niyo ba yung pagpapalang yan ay hanggang ngayon nararamdaman po natin. Dahil sa pagsunod po ni Abraham. Okay. So, the call to obey. Ayan. And point number 2, the journey of faith. Nasa, ayan, verse 4. On the third day, 3 araw pong naglakbay. 3 gabi, 3 araw po ito. Hindi po minuto. Kasi donkey. Mga hayop lang naman ang kanilang transportation. Wala pong Cadillac. Meron sila kadilakad. Ayan, yun ho ang meron. So on the third day, Abraham looked up and saw the place in a distance. Alam niyo, siguro bawat hakbang nito masakit eh. Intindihan niyo ba? Naintindihan niyo ba yung puso ng nagugulumihan ng ama? Na bawat hakbang, bawat araw na lumilipas, masakit. Pwede naman bumalik, di ba? Pwede namang magpasyang Panginoon. Ano ka ba? Prank ba to, Panginoon? Nagjo-joke ka ba? Masakit po yun. Ayan. He said to his servant, stay here with the donkey while I and the boy go over there nung marating po nila. Alam mo, maano po tong Mount Moriah na ito? Makasaysayan po sa kanila. Kasi alam ko dyan po itinayo yung temple ni Solomon. Alam niyo ba, merong kwento na nung panahon ni David, nagkaroon ng dahil sa kasalanan ni David na the numbering of people
Di ba? Yung tumaas po yung pride niya ni David, pinabilang niya yung fighting man. Ano masama doon, Pastor? Pinabilang lang naman. Pride po yun na hindi na siya nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala sa number ng militar niya. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya ang consequence nun, alam niyo po, ito yung nasa Bible, pag nabasa niyo yung account, yung pamimiliin ka ng consequence ng kasalanan mo, pinamili po si David, 3 taon, 3 buwan, 3 araw. 3 taon na mayroong famine, 3 buwan na matatalo ka ng kaaway, o 3 araw sa kamay ng Panginoon. Panay 3, no? 3 taon, 3 buwan, 3 araw. Alam niyo po, pinili ni David. Ayan, I would rather fall into the hands of God than fall into the hands of men. Unang araw pa lang, 70,000 na Israelites ang namatay ng angel. Pinatay ng angel. Tapos second day, nakatayo siya dyan sa muraya. Yan nakatindig yung angel. Ayan. Pagkatapos nag-sacrifice si David. Alam nyo, tama yung decision ni David. I would rather fall into the hands of God than into the hands of men. For I know that God is a merciful God. Yun ang sabi niya, yun ang principle niya. Kaya yung second day, hindi natuloy. Pero 70,000 Israelites died. Sabi ni David, Panginoon, mga tupa lang yan na wala namang kinalaman. Ako po ang nagkasala, bakit hindi ako at ang aking pamilya? Oo nga, no? Yung principle ni David, bakit nga? Pero sabi ng Panginoon, para maramdaman mo. yung lalim ng ginawa mo. O, diba? Kaya sa tinawag na the man after God's own heart, kasi yung ng kanilang mga prinsipyo. Sabi niya, Panginoon, bakit hindi na lang ako ang kitlin mo? Bakit wala naman silang kinalaman? Ako yung nagpasya, ako yung may kasalanan. Ako yung mastermind, ako yung punot dulo. Bakit hindi ako at ang aking pamilya? O, ibig sabihin ayaw pa rin siyang kunin ng Panginoon. Kasi marami pang paggagawa. Diyan sa Mount Moriah nangyari po yun. Yan po yun, kaya makasaysayan po yan. Diyan din isasacrifice ni Abraham yung anak niya. Mount Moriah, diyan po itinayo yung Temple of Solomon. Nakuha niya po. Ayan. So, ano po yun? Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac and himself carried the fire. A call to faith. The journey of faith. Ayan, balik tayo. Ang paglalakbay ng pananampalataya. O yan. Ang ganda naman yung road nyo. Sana nilagyan nyo ng bundok-bundok yan. Okay, sabi ko nga, bawat araw po na yapak niya na hakbang ni Abraham, masakit po sa paa. Okay. Ayan. Kasi, bakit may hawak-hawak na fire, Pastor? Wala pa naman pong posporo nung panahon na yon. Kaya yung fire po nila ay talagang hawak-hawak po nila. Siguro baga. Baga po yan, nagbabaga. Dala-dala po nila yan. Dahil wala pa naman pong posporo nung panahon po na yan. Saka yung wood. Marahil desierto po yun, di na alam. Baka wala namang wood, kaya meron silang dala-dala. Pagsasacrifice, okay. Isaac spoke up and said to his father, Father, yes, my son. Abraham replied, the fire and wood are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Oo nga naman, nasaan yung lamb? Okay. Siguro, siyempre, hindi sinasabi ni Abraham, ikaw yun, anak. Siyempre, hindi mo niya sinasabi. Ayan. Okay. Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. Ayan. As they journeyed, Isaac questioned his father the absence of the sacrificial lamb. Ayan. Abraham responds, God will provide for himself the lamb for the burnt offering. Ayan. O di lang muna sinasabi sa anak na siya ang sacrificial lamb. Bilang application po, our journey of faith is marked by moments of doubt and questioning. Naranasan nyo na ba yun? Di ba? Panginoon, ilang taon na kayong born again? Alam niyo, meron akong kasama sa trabaho, di ba? Na dati siyang Christian. Sabi ko, kailan ka nag-church, sir?
Kasi architect po siya. Sabi sa akin, 1998 hanggang 2010. Ha? Ang tagal nun ah. Word for the world. Ayan. Kasi sabi sa akin, foreigner gusto ko eh. Pero alam nyo, hindi na po siya Christian ngayon. Kasi yung bibig niya, masyadong sabi ko, ang bibig mo ay parang nasa bungad ng impyerno. Hello? Kasi po, napakasama po ang bibig. Ayan, masyado siyang nega. Sabi sa akin, dahil sa influence ng mga nakasama ko sa trabaho, kaya ako ay naging ganito. Meron siyang anak, hindi ko sasabihin yung pangalan para wag nang mamarites. Meron siyang 6 na anak, pero hindi po siya kasal. Noong ko pa ina-encourage na siya ay magpakasal para maayos ang kanilang relasyon. Ayan. Sa yung sinasabihan ko na, alam mo, lahat ng sinasabi ng bibig mo ay parang echo yan, bumabalik sa'yo. Sa yung sinasabihan ko na, huwag mong sumpain ang buhay mo. Pagpalain mo ang buhay mo. Kasi sobra na sabi ko, ganito pala. Pwede palang bumalik. Pwedeng mas malala pa sa una. Hello? Kaya po hindi na nga po ako naniniwala sa once save, always save. Meron kasing ganong doktrina. Once save, always save. Pwede pala na dati aktibo kang Christian, pero bumalik ka na sa kamunduhan, mas malala pa. Hello? Ayan. Our journey of faith is marked by moments of doubt and questioning. Ayan. Like Abraham, we might hold on to the belief that God will provide. Mabuti na lang si Abraham nandun pa rin yung pananalig niya. Ang hirap. Alam niyo po, nung tinuloy-tuloy kong basahin po ito, kahit yung anak po niya, pareho sila na pinagdaanan. Maraming pagsubok, maraming hirap. Tinawag siya ng Panginoon sa lupa na magiging pangako, lupang pangako, yung Canaan. Nagkakaroon ng famine. Famine. Ganon din si Isaac, may famine. Pagkatapos dumaan pa yung pagkakataong nagsisinungaling kasi dahil sa asawa niya, baka patayin ako dahil sa iyo. Ayan. Dito natin makikita na imperfect din po sila katulad natin. Pero yung grasya ng Panginoon na nanatili sa kanila. Amen? So yun ho yung magandang application. Hindi ho sila perfect. Hindi ho sila mga saints na perfect na sinless. Diba? Kundi ang nakikita ko rito, yung grasya ng Panginoon. Bagamat minsan may pagdududa, may mga pagkakasala. Pero yung pag-ibig at grasya ng Panginoon na mas nangingibabaw pa rin. Amen. Ayan. In our lives, sabi nga, we may face challenges that test our faith. Meron ka bang financial difficulties? Meron ka bang health issues? Meron ka bang relational conflicts sa tahanan, sa pamilya, sa trabaho? Ayan. During these times, we are called to trust in God's provision and timing. Ayan. Sabi nga, our faith grows stronger when we rely on His promises, even when we cannot see the way forward. Ganun naman na maging Christian, di ba? Minsan, hindi naman ipapakita ng Panginoon lahat-lahat eh. It is one day at a time. Diba? Isang hakbang, isang hakbang lang pinapakita ng Panginoon. Kung marunong ka, makakita mo yung mas malayo. Pero sabi ko nga, alam nyo, nilikha po tayo ng Panginoon na merong memory. Yung mga alaala na naaalala natin. Pero hindi tayo binigyan ng foresight. Meron tayong hindsight, yung behind, para matuto tayo. Kapulutan lang aral. Pero yung foresight, we can deduct. Maaaring ganito ang mangyari, pero yung eksaktong mangyayari, hindi niya pinapakita sa atin. Ayan. Okay? Bakit? Kasi yung eksaktong mangyayari, papakita niya kasi nasaan yung pananampalataya. Di ba? Nasaan yung factor ng faith kapag yung eksaktong mangyayari ay alam mo na. Ayan. Okay? Baka nga sabihin mo, Pastor, alam ko yung kombinasyon ng loto. kaya milyonaryo ka na kasi lagi ka nananalo. Kasi meron kang foresight. Ayan. Pero hindi tayo ginawa ng Diyos na ganun. Okay? Para tayo po ay matutong manalig at manampalataya sa Kanya. Ayan.
So our faith grows is stronger. Yan. When God calls us to act, ayan. Alam nyo, when God calls us to act into obedience, pero we delay our obedience, it is also a form of disobedience. Ayan. Delayed obedience is also a form of disobedience. Pastor, sumunod naman ako eh. Nag-isip-isip lang. Nagtimbang-timbang lang muna. Di ba? Pero alam mo, marami ng opportunity ang nakakawala. Di ba? Yung pa lang ilang araw. Ito nga, 3 araw na naglalakbay, di ba? Pero sumusunod, agad-agad. Kanya naman, natuwa ang Diyos sa kanya. Ayan, okay? By focusing on God's ability to provide rather than the enormity of the problem, we can maintain peace and trust in difficult situations. Ayan. Kaysa naman magmukmuk ka kapag may problema, maganda siguro na positive thinking. Ayan. Paaralan mo yung pananampalataya that all things work together for good. Alam niyo po, kapag ako po ay, kasi nangyayari naman sa akin yun eh. Minsan umiinit ang ulo, minsan nagugulumihanan. Siguro, tinatanong ko, nag-devotion ba ako? Tinatanong ko, nag-pray ba ako? Baka naman yung mga basic, di ba? Sabi nga ng isang preacher, if you forget the basic, it will make you sick. Di ba? Bumalik ka doon. Ayamang alam mong anak ako ng Panginoon, siguro kulang ka lang sa devotion. Kaya, ayan, mainit ang ulo mo, di ba? Kulang ka lang sa prayer. Ayan. Let us not forget the basic. Ayan. Alam nyo, meron pong kwento. Kilala niyo ba si George Mueller? The Power of Faith and Prayer. Ayan. I-google nyo. The Life of George Mueller. Noong World War II sa England, kasi mga kalalakihan, ang dami pong namamatay. Kaya ang daming orphans. Ang daming mga bata na nagkalat sa kalsada. Kasi wala na mga magulang. Diba? Ganun ang sitwasyon ng World War II. Si George Mueller ay nagtayo ng mga orphanages na ang ang sandata niya, faith and prayer. Paano yung pastor? Wala namang nagsusupport. Basta alam niya na mahal ng Diyos ang mga bata. Na maganda naman ang kanyang motibasyon at intensyon. Kakain sila, mabubuhay sila. Minsan sa pagkainan, sabi ng George Mueller, sige, inihanda na yung mga plato. Tapos, sabi niya, umupo na kayo at tayo'y mag-pray. Pero wala pa doon yung pagkain. Plato lang. Paano yun? Tapos sabi niya, yumuko na sila. Nagpasala, Panginoon, maraming salamat po sa provision na ibibigay mo. Maraming pagsalamat po sa mga pagkain na ibibigay mo sa mga bata. Hindi lang po ilang bata yan, World War II yan. Diba? Maraming orphans, maraming mga batang walang magulang. Pag angat po nila ng ulo nila, wala pa rin yung pagkain. Wala pa rin. Pero maya-maya may tumutok-tok. Kasi yung tumutok-tok, ano yun? Supplier ng mga gatas at tinapay. Tapos yung sasakyan niya sa tapat ng pintuan nila nasira. Yan. Sabi niya, imbes po na, kasi gagawin pa po yung sasakyan, masisira na itong mga pagkain. Di ba? Mga tinapay at mga gatas. Kaya i-donate ko na lamang. O, di ba? Ganon po ka-powerful si George Mueller sa kanyang pananampalataya at pananalangin. Amen? O, kung ang Diyos ng George Mueller ay kumikilos ng ganon, bakit? Nagbago na ba yung Diyos ni George Mueller? Ayan. So God will provide. Amen? Ayan. Pastor, lumagpas na ako sa kalendaryo. O, babae ka, lumagpas ka na sa kalendaryo. Nung teenager ka pa lang, dapat ang qualification, dapat Christian na mature, Christian na guwaping, ang taas-taas nung yung qualification. Tapos nung malapit ka na sa kalendaryo, Panginoon, basta Christian.
Tapos nang wala ka na sa kalendaryo, sabi mo, Panginoon, kahit sinong lalaki na lang. Hello, ganun ba yan? Alam nyo, sinong nakaka-relate dyan? Baka naman meron kang blessed singleness na gift. Blessed singleness. Ayan. Huwag yung basta lalaki na lang. Baka biglang bumagsak lalaki, yung pala maging sakit na ulo mo. O diba? Tapos iiyak-iyak ka ngayon. Hello. Bakit? Ayan. Gayaan niyo si Sister Vanessa. Na nagpray-pray. Sabi niya, yung single ako, pastor, na-enjoy ko yung pagkakadalaga ko. Tapos sa takdang panahon, God has provided. O, di ba? Tama ba ako? O, God will provide. Basta mag-devotion ka lang. Si Isaac nga natuloy ko yung kwentong ito. Ang ganda ng pagkakamit nila ni Rebecca Di ba? Inutusan na Abraham ang kanyang servant na kumuha ng mapapangasawa. Walang ligawan na involved. Pagkatapos nag-pray yung servant, sabi niya, Panginoon, O Diyos ng Panginoon kong Abraham. Sabi niya, bigyan mo ako ng katagumpayan ngayong araw, di ba? Kapag lumabas na yung mga babae, huminga siya ng sign. Pag lumabas na yung mga babae, kasi pinaglakbay na Abraham, sabi niya, huwag kang kukuha ng mapapangasawa na Isaac dito. Pumunta ka doon sa aking lugar sa Haran at doon ka kumuha ng mapapangasawa. Sabi niya, paano? Basta ang Diyos ay magpapadala ng anghel, sabi na Abraham, at ituturo niya kung ano gagawin mo. So nag-empake ng maraming regalo, pero mo 10 kamelyo may dala-dala. Dami, mga gold, mga silver, mga mamahaling mga damit, di ba? Sabi niya, Panginoon, ang Diyos ng aking among si Abraham. Sabi niya, nag-pray siya. Bigyan mo ako ng katagumpayan ngayon. Pag lumabas yung mga kababaihan at pag sinabi ko, salukan mo ako ng tubig at pinainom niya ako at pinainom pa niya yung mga camels. Sabi niya, pwede bang yun na yun? Alam mo yun, hindi pa siya tapos manalangin, dumarating na yung mga babae. Mga babae, dumating si Rebecca. Sabi niya, pwede ba akong painumin? Sabi niya, opo, uminom po kayo. Pagkatapos iinumin ko ang mga hayop na dala-dala nyo. Hello, tingnan nyo kung ano yung prayer ng servant, yun yung tugon ng Panginoon. Eksakto. Ayan. Kaninong anak ka, di ba? Anak nung kapatid mismo na Abraham. Si Nahor, di ba? Sabi niya, praise the Lord! O paano tumugon ng Panginoon pagkatapos, pwede bang makituloy sa inyo? Binigyan siya ng binigyan siya ng mga gold. Tapos nakita nung kapatid niya si Laban, bakit hindi mo pinadala? Hindi mo, niyaya ka agad, di ba? Tapos nung tinanong, bago po ako kakain, sabi niya, sasabihin ko muna kung ano yung pakay ko. Ayan, tapos sinabi niya, ikunento niya, tinanong niya kung paano tumugon ng Panginoon. Tapos, ang sabi, kalooban niya ng Panginoon. Kaya tinanong din si Rebecca, sasama ka ba? Opo. O, diba? Tapos nung naglalakbay na sila, si Isaac ang ginagawa niya. Alam niyo kung ano? Hindi niya hinihintay si Rebecca. Siya po ay nagde-devotion. Ayun ang ginagawa niya. Tapos nakita niya dumarating na si Rebecca. O, ganun pala sikreto. Hello. Huwag mong sasabing, lagpas ka na sa kalendaryo. Damihan mo yung devotion mo. Makikita mo, nakasulat sa kalendaryo yung pangalan. Hindi, joke. Di ba? Ayan. Alam niyo po, yung mga struggles po natin, yung mga needs po natin, God's ways, God's will, God's ways, God's timing. Pag naglapat-lapat po yan, matutuwa ka. Ayan. Ganun po kasi ang Diyos natin. Di ba? Pinupuno niya yung ating mga kagalakan, yung ating mga katuwaan. Pinupuno po niya. So, yan. Okay. So, point number 3. Ayan. The ultimate test. Ito po yung mahirap yung testing na mismo. Ayan. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son.
But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Yan. Bakit hindi pumipiglas si Isaac? Siguro, nakikita niya kasi yung buhay ng tatay niya. Nakikita niya kasi yung pananampalataya ng tatay niya. Oh. Di ba siya yung nagtanong, Tay, nasan yung iaalay? Kompleto na tayo, nandito na yung apoy, nandito na yung mga kahoy, pero nasan yung iaalay? Sabi niya, God Himself will provide. Pero siya naman yung tinatali. Pagkatapos, siguro kung si Isaac, matatakutin, siguro tumakas. Pwede naman siyang tumakas. Di ba? Pero hindi. Parang tupa na maamo. Tapos siguro pinabayaan lang yung tatay niya. Tapos alam niya, iniga na siya sa altar. Alam niya siya yung iaalay. Oh, di ba? Pagkatapos, sasaksakin na siya. Sasaksakin talaga. Ayan. Tingnan sabihin ba, Lord, sandali lang, baka prank lang to. Oh. Wala, hindi prank, di ba? Sinusukat talaga ng Panginoon. Ayan. Okay? So, Abraham builds an altar and bound Isaac, placing him on the wood as he takes the knife to slay his son. Yan. We witness the climax of Abraham's test. His willingness to sacrifice Isaac demonstrates an extra level of faith and obedience. Sige, hindi na sinabi dito na umiiyak si Abraham. Hindi rin sinasabi na masama ang loob. Di ba? Ayan. Ibig sabihin, mas nananaig pa rin yung pagsunod at pag-ibig ng Panginoon. Ayan. Tayo kaya? Tanungin ko nga kayo, kung kayo nasa kalagayan na Abraham, susundin nyo ba yung sinasabi ng Panginoon? Ayan, lalo na kapag ang tagal na wala kayong anak, pagkatapos nagpapadoktor pa kayo, pagkatapos gumastos pa kayo ng katakot-takot, pagkatapos nung nagkaroon na ng anak, sabi, ialay. Hello. Susundin nyo ba? Baka sabihin nyo, Panginoon, sila na lang. Tama ba? Panginoon, baka sabihin nyo, Panginoon, kahit magkalimutan na lang tayo. Ganun ba? Ayan, o diba? Okay. So bilang application, in our spiritual journey, we may face ultimate test that challenges the very core of our faith. Ayan. Ganun naman ang paglago, di ba? Pinadadaan sa pagsubok. Hello. Di ba, meron ako laging kinakanta Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luhas sa mga mata, kanyang papahirin. Paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Ayan. Tila kay daling magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapalang lagi niyang kaloob. Ngunit kung may dusa at may kalungkutan, tila ba kay hirap na siya'y pasalamatan. Amen ba? Parang hirap magpasalamat kapag may dagok sa dibdib. Natitirang pag-asa, tila ba naglalaho sa nadaramang paghihirap ng puso. Hello. Sino po sa inyo ang nakaranas niyan? Lahat po tayo nakakaranas niyan. Amen ba? Ngunit ang pangako niya, huwag kang maninindim. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Because God is a God of balance. Hindi ho laging araw, hindi po laging gabi, hindi laging tag-araw, hindi laging tag-ulan, hindi laging high tide, hindi laging low tide. Hello. Mamaya nga pala high tide. Ayan. Okay. God is a God of balance. Amen. So, the ultimate test. Ayan. Test could come in various forms. Alam mo, it could come in a severe illness. Bakit ba kung Kristiyano ka,
Pwede bang isang panalangin lang kapag meron kang sakit ay gagaling ka na? Pwede namang gawin ng Panginoon. Pero pwede namang hindi. Hindi natin alam ano ang layon niya, di ba? It could be a loss of a loved one. Ayan. Si Sister Baby, ayan. Mahirap po yun. Alam nyo, ayan, baka maiyak pa ako. Mga foster parents ko po sila. Ayan, ako po yung napadpad sa Malabon. Si Ate Baby at si Kuya Mon. Napakabuti po nila. Ayan. Wala pa akong trabaho noon, sila yung umampon sa akin at doon po ako natira. Kapitbahay po nila si Mrs. Ayan, si Sol. Kaya sabi ko, uy, maganda yung pagkakapadpad ko dito. Kasi nakatagpo ako ng magandang dilag. Ayan, nanonood ang Mrs. ko ngayon. Ayan. Na napakasarap magluto. Sabi nga ni Elsa, si Sol, dalaga pa lang, luto lang luto. Ako naman sabi ko, tama-tama, binata pa lang ako, kain ako ng kain. Kaya mats na mats talaga. Di ba? So, yan. Kasi the shortest way to a man's heart, sabi nga, is through his stomach. Kaya kayo, pag gusto niyo mag-asawa, ayan, mga kababaihan, mag-aral po kayong magluto. Hindi lamang puro itlog. Nagluto ko nga ng itlog, sunog pa. Ayan, okay. It could be a major life's upheaval. Ayan, like Abraham, are we willing to surrender our desires and plans to God? Minsan madalas ganun tayo Meron tayong mga plans, mga desires, pero sinasangguni ba natin ito sa Panginoon? Yung mga plano ba natin, yung mga desires natin ay according to God's will? Ayan. Panginoon, gusto ko pong yumaman. Gusto ko pong kumita ng maraming pera. Ayan. Kasi lahat mabibili mo kung saan ka magpunta. O, di ba? Pero sabi ng Panginoon, oo nga, ang taas-taas ng pangarap mo. Pero ayaw mo namang mag-aral. Hello. Okay. We must remember that God's ways are higher than our ways, and His thoughts higher than our thoughts. Isaiah 55 verse 8 to 9. Ayan, kasi nung panahon po nila, maraming bagay na hindi nila maunawaan. Parang kagaya din natin kung minsan, maraming bagay hindi natin maunawaan. God's tests are designed to strengthen and purify our faith, para palakasin at patatagin ang ating mga pananampalataya. Hindi po tayo nais ng Diyos na nagmumukhang talunan. Amen? Amen? Bakit, Pastor, dumadaan ako sa pagsubok? Ayan. Alam nyo yung pagsubok na yan ang magpapalakas sa'yo, kapatid. Ayan. Alam nyo ba yung minsan ang daming higad, ang daming kasing halaman sa amin. Binubunot ko kasi inuubos nila yung dahon ng halaman ko. Tapos sinanong ko kay ChatGPT, ang higad ba ay nagiging paru-paro? Tinanong ko. Sabi niya, sumagot siya. Sabi niya, oo. Ang higad ay nagiging paru-paro. Dumadaan sila sa transformation na tinatawag na, ano ba yun? Ano ba yung transformation na yun? Di ba? Mula sa higad na parang na mas makati, di ba? Pero nagiging paru-paro pala. Ayan. Ayan. Siguro ngayon higad ka pa lang. Pero darating ang araw, magiging paru-paro ka rin. Tama ba? Ayan. Kaya huwag kang mag-alala, kapatid. Okay. Alam niyo po, ang Diyos po natin ay hindi Diyos na sadista. Hello? Na siya ay tuwan-tuwa kapag nakikitang nahihirapan ka. Ayan, makikita po natin dito, nahihirapan si Abraham pero gumagawa po siya ng solusyon. Amen? Hindi po Diyos na sadista ang Diyos po natin. Siya po ay Diyos na mabait. Dumadaan ka lang ngayon sa siguro hirap na ayaw mo pero merong gamit yan, kapatid. Ayan, siguro higad ka pa lang. Hintayin mo lang, magiging paru-paro ka rin. Ayan. Amen? Ayan. The testing of Abraham was a process. Ito pa ay process.
that ultimately reveal the depth of his trust in God. Ito yung isang process. We should view tests and trials as opportunities for growth rather than as punishments. They refine our character and deepen our dependence on God. Ayan. It refines our character. Sabi nga ni Peter di ba? Ano ba ang dumadalisay sa ginto, kundi apoy? Ay, pastor, nakakatakot naman yan. Ganun talaga, kapatid. Ayan. Sabi ko nga, alam niyo po sa Bible, ito, lagi kong kinokontrast tong mag-ama na ito kung sino ang mas effective sa kanila. Between David and Solomon. Hello. Siguro, tatanungin ko sa inyo, saan sa dalawa, saan nyo gusto maging karakter, si David o si Solomon? Pwede bang magtanong? Pwede bang pakitaas nyo ang kamay nyo? Sa dalawang mag-ama, kung pamimiliin kayo, sino pipiliin ninyo sa dalawang karakter na yon? Si David, si Haring David o si Haring Solomon? Haring David, sino magtataas ng kamay? Ayan, okay. Haring Solomon. Ba't wala? Ayaw nyo? Ayaw nyo maging gwapo, mayaman, makapangyarihan, lahat ng bagay, kahit sa isang click lang, nasa kanya na. Di ba? Solomon po yun. Talino, kayamanan, karangyaan. Kunyari pa kayo, ayaw nyo lang magtaas na. Siguro meron, di ba? So between the two, sa Bible, kung aaralin po natin, sino mas naging effective? Siguro sa pananaw ng tao, as tao mas effective dapat si Solomon. Bakit? Nasa kanya ang pabor ng tao, pabor ng Diyos, talino na walang papantay, di ba? Karangalan na walang makakapantay, kayamanan na walang makakapantay. O di ba, meron pa, kapugihan na walang makakapantay. Ayan. Trivia. Hindi lahat ng pogi nag-artista. Marami sa kanila nagpastor. Amen ba? Trivia ka pa. Hello? Ayan. Walang kontra. Ayan. Okay. So, between David and Solomon, alam niyo po, yung rurok, yung climax ng tagumpay ng bansang Israel ay nung panahon ni Solomon. Ayan. Ginawa niyang ang ginto at silver ay pangkaraniwan lamang bato. Alam mo, ginawa niya yon. Pangkaraniwang bato, panahon ni Solomon po yon. At siya gumawa ng pinakamagarang templo sa buong mundo. Ang talino niya ay dinadayo na lahat ng mga tao para magtanong. Hello, gusto niyo maging ganon? Di ba? Lahat na magagandang babae, di ba? Sabi niya, ginagawa niyang asawa. Okay. At siya rin ang dahilan ng pagbagsak ng Israel. Parang nakapanghihinayang, di ba? Kaya nga lagi kong sinasabi, tandaan niyo ito, mga kabataan. Hindi garantiya na nagsimula ka ng tama. Tanang buhay mo, lalo na pagdating sa dulo, ang tinahak mo puro tama. Hindi garantiya, ulitin ko, na nagsimula ka ng tama, na hindi ka na mamamali sa buhay. Si David, ang hirap po nung pinagdaanan. Take note. Meron bang gamit yung hirap na pinagdaanan niya? Bago siya naging hari, gusto siyang patayin ni Haring Saul. Tumitira sa kuweba, nagtatago, parang pusa, parang daga na hinahabol ng pusa. Yun ang buhay niya. Nagkaroon na pagkakataon na patayin niya si Haring Saul pero hindi niya ginawa. Dahil sa takot niya sa Diyos, hindi niya sinaling. Diba? Hinayaan niya ang Diyos sang kumitil ng buhay ni Haring Saul sa loob ng mahabang panahon. Bata pa siya, na-anoint na siya as king. Pero hindi niya iginiit na ako ang hari na anointed by God.
Nagsimula sa maliit sa Hebron for 7.5 bago niya nasakop yung buong Israel. Kaya siya tinawag na the man after God's own heart. Hindi naman sa perfect, katulad natin. Lumaglag din siya kay Bathsheba. Dalawa yung kasalanan niya kay Bathsheba sa yung numbering of people of Israel. Pinarusahan siya ng Panginoon dahil doon. Pero tinawag pa rin siyang the man after God's own heart. So sino mas effective between the two? Ayan, tama yung mga nagtaas ng kamay. Ayan, David. Gusto niyo maging katulad ni Haring David? Say yes. Gusto niyong daanan yung dinaanan ng Haring David? Bago kayo maging Haring David, kailangan yung pagdaanan yung dinaanan ni David. Bago tayo maging katulad ni Abraham, dadaan tayo sa pinagdaanan ni Abraham. Amen? Ayan, ayan. Ganun po kasi ang Panginoon po natin. Ayan. Bakit? Si Job, di ba? So our response to God's test can serve as a powerful witness to others. Yung mga nakikita po nila sa atin kung gaano tayo kahina, gaano tayo katatag sa ating pananampalataya, mayroong witness. Ito ay witness. Ito ay nagsisilbing influence sa mga nakakita sa atin. Amen? So, may gamit. May gamit po. Huwag po kayong magtataka at huwag niyo pong, huwag niyong i-deny. Ayan, may gamit po. Bakit po si Job? Bakit po si Job ay dumaan sa katakot-takot na pagsubok? Ayan. Siya po yung rurok ng suffering, di ba? Lahat ng ari-arian niya, lahat ng anak niya, ultimo asawa niya, mag-isa na pati mga kaibigan niya, di ba? Against sa kanya. Pero malinis, sabi niya, malinis ang aking konsensya. Ayan, at siya po ay tumindig. At dahil po doon, pinagpala rin siya ng Panginoon. Amen? Ayan. Okay. Point number 4, ito, God's provision. Ang provision ng Panginoon. Pagkatapos pigilan, ito yung pagkatapos ng gabi ay araw ang darating. Luwas sa mga mata ay kanyang papahirin. Ayan, basahin po natin. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. So Abraham looked up, and there in the thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. The angel of the Lord called Abraham from heaven the second time. So, yon. Alam niyo ba, na nung umaakyat sila, paakyat sa bundok, meron ding ram na hindi nakikita ni Abraham na umaakyat malapit sa kanila. Ayan. Meron ding ram. Ayun ay pagkilos ng Panginoon. Diba? Just in case, ayaw sumunod si Abraham, yung ram na yon na hindi ma-entangle ang kanyang sungay. Diba? It will go free. Siguro marami pang mga ram na nagro-roam doon sa kapaligiran. Pero bakit ito? Hinayaan ng Panginoon na ma-entangle ang kanyang mga horns because God will provide. Anong malay natin habang dumadaan ka sa pagsubok? Ayan. Meron solusyon. Nakaparallel. May ginagawa ang Panginoon. Hindi mo lang alam. Pero may ginagawa ang Panginoon. Katulad nung ram na yan. Habang umaakyat sila, meron ding ram na umaakyat na magiging solusyon sa problema ni Abraham. Di lang natin alam, dumadaan tayo sa pagsubok. Pero may kaparallel na solution yon. Hindi lang natin namamalayan, hindi lang natin alam. Makikita natin yon pag sumunod tayo. Di ba? Makikita natin yon pag dilat ng ating mga mata. Ayan. Kung nakita ni Abraham yan bago niya ihandog si Isaac,
Hindi na kalabat tutuloy, o di ba? Meron ng ram, di ba? Pero akmang sasaksakin at papatayin ng anak, pero pinigilan siya ng anghel pagkatapos nabuksan ang kanyang mga mata at nakita niya yung substitute. So the Lord will provide. Yan. Amen. God's provision is often revealed at the moment of our greatest need. Yan. When we are at the end of our resources and strength, God steps in to provide. Naranasan niyo na ba yun? Meron kang pinapanalangin na wala ka ng luha na mailuluha. Di ba? Wala ka ng hikbi na maihikbi. Ayan. Pero nariyan na pala ang solusyon. We may experience God's provision in unexpected ways. Ayan. Maaring a word, a timely word of encouragement, an unforeseen financial blessing. Naranasan niyo na ba yun? Dati nang namamasukan pa ako sa Plastimer, walang-wala na akong pamasahe. Sabi ko, maglalakad na lang kaya ako, wala na akong pamasahe. Tapos nakita ko yung payslip. Alam ko, sa mga payslip na binibigay sa akin, talagang binubusisi ko, baka may natitira. Nakita ko yung payslip, dinampot ko. Pag ganun ko, may laman pa. May laman pa. O, di ba? O kaya, ayan, purihin ang Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Amen? Hindi ko alam kung ano pang mga himala ang ginawa ng Panginoon sa inyo. But God works mysteriously. Okay. O, nakaranas ka ba ng miraculous healing? Alam niyo po, marami na ako kung karanasan sa Panginoon. Dati po, meron akong sakit, di ba? Sakit sa tiyan na talagang marami nakakalam sa inyo. Di ba? Makakain lang ako ng, bawal kumain ng maasim, bawal kumain ng mamantika, ang daming bawal. Kaya nga sabi sa akin, para ka na rin pinatay. Daming bawal, hindi mo makain, hindi mo tuloy ma-enjoy ang buhay. Nakikinig siguro si Alam nyo, hindi ko naman dinadown, kundi alam nyo, patotoo ko lang ito eh. Nung ikasal si Don, saka si Lilibet, ang sasarap po ng handa. Pero nagbaon po ako ng ulam. Halabos na hipon. Alam niya kung bakit? Ang sasarap ng pagkain, magkamali lang anong kinain ko, ang bagsak ko, clinic ni Dr. Aquinto or Chinese General Hospital. 1 week po ako doon, hindi ko makain. Bakit? Para kumilos yung tiyan ko kasi laging nagkakasakit. Awang-awa na ako sa misis ko. Sabi ko, Panginoon, pwede bang kunin mo na lang ako kasi naawan ako sa misis ko. Lagi na lang naglilib. Pero purihin ang Panginoon. Napaka-patient po ng misis ko. Lagi niya akong sinasamahan. Ito panalangin ko. Panginoon, kasi meron kasi akong ginawang mali, kasalanan, na pinagdusahan ko sa loob na mahabang panahon. Sa tiyan ko. Lord, kung hindi na ako gagaling, ito yung prayer ko, pwede bang umuwi na ako? Hirap na po kasi ako. Ang sakit. Yung iba, kabag lang pinagtatawanan, pero ang iba, ang hirap. Kabag lang. Sabi ng doktor, nakakatakot yan, baka pumutok ang bituka mo, malasong ka. Yan ang sabi ng doktor. Ang hirap, ang sakit. Di ba? Sabi ko kay Lord, maaari bang umuwi na lamang ako, kunin mo na ako. Pero Lord, kung pinatawad mo ako, maaari bang gumaling na rin ako? And the rest was history. Siguro mga 12 years ago, yung last na operation ko, sabi ko, Lord, ito na yung last operation ko para maayos. Kung hindi maayos, Lord, gusto kong umuwi na lang. Simula po nun, gumaling na po ako. Yung dati, hindi ko makain-kain ngayon, eat all you can. Hello? Dati, ang payat-payat ko. Alam mo na marami. Hindi ako tumataba. Pero ngayon, yan. Invite niyo ko sa eat all you can. Na-joke lang. Purihin ang Panginoon. Alam niyo, yung mangga noon, slice,
Para hindi ko lang makalimutan, hindi ko lalasahan kasi maasim yun. Pag kinain ko, sasakit yung tiyan ko. Alam niyo kung paano, hindi ko lang makalimutan. Sabi ng misis ko, sige, nag-slice ng mangga. Sabi ko, pahiram nga. Aamuyin ko lang. Tapos na ho yun, masaya na ako doon. Ngayon, ayan. Mangga all you can. Ang problema, diabetic naman. Ayan. Hello. Ayan. So, amen. So, okay. God's provision. We are reminded that God sees our struggles and responds with compassion. Alam po ng Panginoon ang mga struggles po natin, ang mga pagsubok po natin. Bakit kailangan subukan si Abraham ng ganito? Ayan. Bakit kailangan mag-struggle? Sabi ko nga, siya palang nag-i-struggle na. Pag uwi niya, pag naihandog niya yung anak niya, si Sarah naman, baka habang buhay siyang sisisihin. Tama ba ako? Nasaan yung anak mo? Ang tagal-tagal na panahon. Di ba? 90 na ako, pinagtatawanan na nga ako, pagkatapos ganyan lang pala. Anong klaseng Panginoon yan? Tama ba ako? O hindi naman sa ano, kundi baka mangyari yun, di ba? Baka pati si Sarah mag-backslide na rin. Tama ba? Ayan. Pero ngayon, nasubukan ng Panginoon. Ayan. Ipagkakaloob mo nga. O, di ba? At dahil doon, ayan, anong gantimpala? The legacy of faith, ang pamana ng pananampalataya. Basahin po natin. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sun on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Then Abraham returned to his servants and they set off together for Beersheba, and Abraham stayed in Beersheba. Ayan. Ang galing, di ba? Our acts of faith leave a lasting legacy. Ayan. Our faith can inspire and influence those around us. Sabi ko nga, kung ano ang nangyari kay Abraham, ganun din ang nangyari kay Isaac. Marami rin namang pagsubok, pero lagi niyang naalala yung ginawa ng Diyos sa tatay niya. O, di ba? Kanya naman, ayan. Pinagpala rin po si Isaac. Alam niyo sa taong pinagpapala, pagbasahin niyo yung kasaysayan na Isaac, marami hong naiinggit. Pati yung mga well na inuhukay nila ay tinatapunan ng kung ano-ano para hindi na pagpalain. Pero, ayan, meron bang, kapag nais kang pagpalain ng Panginoon, meron bang makakapigil? Kung ayaw kang pagpalain ng Panginoon, meron bang makakapilit? Wala. Kahit anong gawin ng mga enemies ni Isaac, ni Abraham, walang makapigil. Ayan, di ba? Katulad din ng kwento ni Joseph, di ba? Ang hirap-hirap din na pinagdaanan, pero meron bang nakapigil na pagpalain si Joseph? Meron bang nakapilit? Wala. Ayan. So ang kalooban ng Panginoon ang siyang nakapangyari. Ayan. Our acts of faith leave a lasting legacy. Hello. It can inspire and influence those around us. Our faithful actions can have a ripple effect. Ayan. Alam nyo ba, maganda yan si Abraham. Pero alam nyo ba, it is our call. It is our time. We are called to be heroes of faith, living out our trust in God in ways that impact others and bring glory to His name. Ayan. Bilang conclusion, the story of Abraham and Isaac is a powerful testament to the depths of faith and obedience. It challenges us to trust God completely even when His commands seem incomprehensible. Hindi maintindihan, hindi maunawaan sa simula ng kanyang mga inuutos. As we strive to be heroes of faith, let us remember that God is faithful to provide, to guide, and bless those who put their trust in Him. Ayan, pagkatiwala po natin ang ating pananalig
at pananampalataya sa Panginoon. Ayan. May we be inspired by Abraham's example to live lives of unwavering faith, living a legacy that honors God and blesses others. So yung pagpapala na ginawa ng Panginoon kay Abraham, hanggang ngayon po ay natatamasa mo po natin. Ang kanyang patutuo, ang kanyang simulain, hanggang ngayon ay natatamasa na natin. Kaya nga, siya po ay tinawag, the father of faith, the friend of God. Yan ang bansag kay Abraham. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Salamat sa mga narinig naming mga salita. Napakalalim ang pag-ibig sa iyo at pagsunod at pananampalataya ni Abraham. Kanya naman, kahit matanda na sila, Panginoon, ang mga pangako mo, Panginoon, ay tinupad mo, Panginoon. Lord, napakabuti mo. Kayo ang Diyos na hindi nagmamaliw, kayo ang Diyos na aming sinasamba. Kayo ang Diyos na di nagbabago. Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon ng pananalig at pananampalataya katulad ng ama namin sa Abraham. Pagpalain mo ang aming mga buhay, Panginoon, katulad ng ginawa mo, Panginoon, sa Kanya. Kung sakaling dumaan kami sa mga pagsubok, naway, maalala namin ang mga kwentong ito, na huwag kaming manlulupaypay, huwag kaming manghihina, bagkus. Alamin, Panginoon, maging malinaw sa amin na kayo ay Diyos na mabait. Lord, at kayo ay nagbibigay ng solusyon sa mga pinagdadaanan namin, anuman ang circumstances na ito. Salamat sa araw na ito, naway ang mga salitang ito ay tumimo, maging kalakasan, maging encouragement para sa bawat isa. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.